Nasa kamay na ng Department of Justice ang ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC hinggil sa mga bank account na iniuugnay kay Senadora Laila de Lima na naglalaman umano ng pera mula sa kalakalan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Ayon sa DOJ, kinokonsidera nilang ipa-freeze ang mga naturang bank account dahil maaari umano itong magamit bilang ebidensya laban kay de Lima. Samantala, itinanggi ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II na pinwersa nila si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino na magsalita laban sa senadora. Narito ang ulat. Hawak na ng Department of Justice o DOJ at ng National Bureau of Investigation o NBI ang report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ukol sa mga bank account na di umano'y pinaglagyan ng pera ni Senadora Laila de Lima mula sa kalakalan ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, aabot sa 20 bank account ang nakapangalan sa mga individual na malapit umano kay de Lima ang binuksan ng AMLAC. Marami pa raw bank account ang sunod na patitingnan nila sa AMLAC. Makikita mo lang doon yung, halimbawa, the name of an individual or the account name. Ito ang mga transactions doon sa account name na yun or so account ng individual na yun. Halimbawa, sinasabi doon, mayroong deposit amounting to almost 500 million. Yun ang maaaring nakalagay doon. At saka ilang beses na nagtransaksyon, ilang beses nag-deposit. Kinokonsidera ngayon ng DOJ na ipa-freeze ang mga bank account. Ani Aguirre, magagamit ang mga ito bilang ebidensya laban kay de Lima tulad ng testimonya ng mga tumestigong high-profile inmates sa nakaraang pagdinig ng Kamara sa kanilang paghahain ng kaso na pangungunahan na ng NBI. Itinanggi naman ni de Lima na may mga dummy account siya. Samantala, sinisika pa rin ng DOJ na makuwang witness ang inmate na si JB Sebastian. Pinabulaanan naman ni Aguirre na pinuwersa nito si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino para magsalita laban kay de Lima. Sinabi na rin ni Marcelino na hindi siya pinilit para gawin ito. Naghain sa Manila Regional Trial Court Branch 17 si Marcelino kasama si Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta ng mosyon para suspendihin ang arrest warrant at ibasura ang binuhay na drug case laban sa kanya. Dito tinanong siya ng media kung tetestigo nga ba siya laban kay de Lima at ito ang kanyang isinagot. I will tell the truth kung saan man forum ako iharap. I will tell the truth as far as I know the truth. Sa ibang balita, nauwi sa personala ng sagutan ni Senadora Laila de Lima at Justice Secretary Vitaliano Aguirre II kaugnay pa rin sa issue sa Bilibid drug trade. Pati ang umano'y pribadong video ng senadora at peluka ng kalihim na ungkat. May news to go sa Trisha Zafra. Sa isang pahayag, nagsimula ang sagutan ng dati at kasalukuyang Justice Secretary. Sabi ni Senator Laila de Lima, peke raw ang mga ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa droga tulad daw ng peluka ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Kung totoo pong accounts ko yan, na mga nasa pangalan ng iba pero accounts ko lang, pwede ba sabihin niya sa mga bangko na yan, anumang mga bank accounts na yan, na i-freeze ang mga accounts na yan? Yan ang pinaka-challenge ko po sa kanya. Na ganun pa rin, patatanggal ko sa kanya yung peluka niya kung hindi niya na naman magawa yan. Inacknowledge mong fake yung aming mga witness. Nasaan ang proof mo? Nothing. Nada. Silts. Zero. Sabay ang panayam kay de Lima at ang press conference ni Aguirre. Kaya ang banta naman ni Aguirre, posibleng ilabas ang sex video raw ni de Lima sa korte kung hindi niya aminin ang relasyon sa kanyang driver. Malaki ang significance. Mag-i-explain yun why Ronnie Dayan was so powerful, why Ronnie Dayan was able to extract monies from the drug lord. Agad na sagot ni de Lima, Alam niya, labag sa batas yan kung merong mang ganyang video. Please, stop. This is so foul. They're making me appear that I'm a sexually prolific woman. Na anong gusto niya? Wala po akong sexual life. Yun ba ang kanyang, but I totally deny that insinuation that there is something between me.
Handa raw bigyan ng Justice Department ng immunity si Ronnie Dayan na ayon kay De Lima ay hindi na niya nakakausap. Itinanggi rin ni De Lima ang mga pahiwatig na may namamagitan sa kanila ni JB Sebastian na ayon sa kanya ay government asset. Sa lahat ng pagkakataon ng pagpunta ni Secretary De Lima sa kubo ni JB, silang dalawa ay iniwan namin. Why would you have an asset such as JB Sebastian? Was it a sexual asset or a source of information? They're making me appear as if I'm a sex worker, a paid sex worker. Na imagine yung insinuations nila, yun ata yung kwento ng yung witness nilang sino yun, si Magleo. Na pumupunta ako, I was frequenting the kubol of JB Sebastian. That is a big lie, staying there for several hours. May sagot na rin sa anunsyong may 2 testigo ang DOJ na magsasabing mali ang idiniklara ni De Lima na halaga ng cash na na-recover sa 2014 Bilibid raid. They were able to get more than 300 million on that particular raid. Ang dineclare lang nila is 1,600,000. Fantastic. Tanungin nyo na lang lahat ng mga agencies involved in the operations kung totoo yan. Wala pong ganon. Samantala, ito po sa ibang balita muna, iginit ng Justice Department na under verification pa ang 5 bank account na inuugnay kay Senadora Laila De Lima, pati ang isang deposit slip na ang petsa ay pumatak sa isang holiday. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Hindi ipinaliwanag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II kung paano, pero posibleng sa 5 BDO bank accounts daw idinaan ang drug money na napunta kay Senadora Laila De Lima at sa aid driver nitong si Ronnie Dayan. Kabilang ang account ng isang Bogs C. Obuyes, account ng isang Jonathan C. Caranto at account ng isang kaapelyido ng driver niya. Tig 24 million pesos ang laman ng tatlo. Mas maliit naman pero milyon-milyong piso din ang laman ng kay Marel C. Obuyes at isang Marco Palisok. Sa mga yan, may 19 na transaksyon daw na nangyari na aabot sa 88.5 million pesos ang halaga. Maliit lang ito. Maliit lang. Maliit lang. Aabot ng bilyon. Pero 2 sa mga may-ari umano ng account na pinangalanan ding testigo laban kay De Lima sa media, itinangging kanila ang mga account. Sabi ni Obuyes sa Facebook post na kinumpirma niya sa akin na kanya, ipinatawag siya sa opisina ni Aguirre at pinakitaan ng bank account na nakapangalan sa kanya. Pero imbes na buong pangalan, nickname niya ang ginamit na imposible raw na gamitin para sa account. Puro pagtanggi daw ang laman ng kanyang statement, kaya nagtataka siyang pinalalabas na kontra ang kanyang pahayag kay De Lima. Nakakuha kami ng kopya ng affidavit at itinanggi nga niya na kanya ang bank account. Sinubukan naming magdeposito sa bank account number na ayon sa DOJ ay kay Obuyes, pero hindi ito nakapangalan sa kanya. Kaya katakatakang meron pang 5 deposit slip na hawak ang DOJ na para rin sa account na yan na ibinigay raw ng isang babaeng hindi pinangalanan ni Aguirre. Isa sa mga deposit slip may petsang April 18, 2014 na Biyernes Santo o holiday kaya't sarado ang mga bangko. Mayroon bang deposit slip nga? Sinasabi mo na Biyernes Santo. Oh, sinong maniniwala ka ba dun sa deposit slip na yun? So at least yung particular deposit slip na yun, parang masasabi mong discredited. Kalay mo kung nilabas ko yun, if it came from me, then sasabihin nila, hindi naman fake naman yung deposit slip, sasabog sa mukha ko yun. Sabi ni Aguirre, for verification pa nila ang mga hawak na dokumento. Gayon din kung may kaugnayan ito kay De Lima at ang babaeng source. Maaaring ginamit siya sa disinformation at pinarating sa akin through her without her knowing it. Na ano niya siya, parang na-confront niya ba siya about this? Sinabi ko sa kanya. Ano pong sinabi? Sinabi ko sa kanya, alam mo ba na possibly you are being used for disinformation? Itinanggi na rin ng Caranto sa isang affidavit na kanya ang bank account na nakapangalan sa kanya. Sarado ng account na yan nang subukan naming deposituhan. Sa parehong affidavit, inamin man ni Caranto na inuutusan siya noon ni De Lima na magdeposito sa account ng driver nito, hindi raw ito umabot sa milyones kundi hanggang 60,000 pesos lang. Si Dayan ang inakusahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na kolektor umano ni De Lima ng drug money mula Bilibid, bagamat wala pang inilalabas na patunay kahit sa mismong Bilibid drug matrix.
Sa gitna ng mga pagtanggi ni na Obuyes at Caranto, sinabi ng DOJ na hawak na raw nito ang testimonya ng 3 drug inmates sa Bilibid. Nauna nang sinabi ni De Lima na malamang na namimilit lang ng mga testigo at nag-iimbento ng ebidensya ang DOJ laban sa kanya. Wala raw siyang kinalaman sa Bilibid drug trade. Campaign ng kampo ng Senadora ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ang detalye sa ulat ni Ria Fernandez. Kumakalat ngayon ang 5 cash deposits sa bank account ng dating tauhan ni Senadora Laila De Lima. Sa larawang kuha ng Philippine Star, makikita na kabuang 24 million pesos ang pumasok sa bank account ni Edna Bogs Obuyes mula March 7 hanggang April 24 taong 2014. Nagtataka ngayon si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II kung papaano lumabas sa publiko ang naturang mga bank document. Anya, premature ang pagpapalabas sa mga ito dahil inaalam pa nila sa puntong ito kung tunay nga ba ang mga transaksyon. Tingin ng kalihim, isang disinformation campaign ito ng kampo ni De Lima. Alam kong meron silang operation ng disinformation. Sila, para kami, pumutok, kung makuryente, pumutok sa mukha namin yung aming dokumentong ilalabas. Nitong linggo, humarap kay Aguirre ang mga dating staff ni De Lima sa DOJ na sina Obuyes at Jonathan Caranto. Ayon kay Aguirre, inamin sa kanya ni Caranto na maraming beses na siyang pinagdeposito ng pera ni De Lima sa bank account ng dati nitong driver at di umano'y kasintahan na si Ronnie Dayan. Itinanggi naman ni Obuyes na para sa kanya mga cash deposit slip na nagkakahalaga ng 24 million pesos. Para patotohanan ng kanilang mga pahayag, agad na nagbigay ng salaysay at sumailalim sa lie detector test sa NBI ang dalawa. Kinumpirma naman ng NBI na hindi nagsisinungaling ang mga ito. Gayunman, sinabi ni Aguirre na hindi pa rin lusot sa investigasyon sina Caranto at Obuyes. I could not at this stage exclude anyone or include anyone kasi nag-investigate pa nga lang ako eh. Bukas ang opisyal na isailalim si Caranto sa Witness Protection Program kung nanaisin nito. Maliban kina Caranto at Obuyes, sinabi ni Aguirre na may impormasyon na rin sila mula sa 3 inmate at mga drug trader na nagdadawit kina De Lima at Dayan sa kalakalan ng iligal na droga. Ani Aguirre, umaabot sa 22 bank deposit slips na may halagang 88 million pesos ang hawak nila ngayon kumpara sa 5 lamang na lumabas sa media. Plano ng DOJ na humingi ng tulong mula sa AMLAC para tingnan ang mga ito.